meeting na lang tayo next week to finalize everything. Nice. Uy, since tapos naman na tayo. Tignan natin si Gab, parang uy Gab, musta naman dyan sa inyo? Parang may nabalitaan ako dyan sa inyo. Parang ang saya-saya dyan sa Mindanao. DJ. Ba't natahimik ka bigla? Laro kayo ng Call of Duty dyan sa Mindanao. Sanay ka na atang umawa ng baril Kakaibang Call of Duty pala yan. Oo nga, Gab. Baril-libil na, dali na. Piyo. Ganto ko nga, Gab. Ganto ko nga. Grabe naman kayo. Hindi naman ganun dito sa amin, Kunwari ka pa. Baka mamaya nga, ikaw pa yung nakikigera dyan na kayo pa yung nagsisimula. Uy, Gamil, alam mo ba dyan? Alam nyo ba yon? Baka meron dyan. Uy. Nosing. Uy. Kasi muno KJ naman nun. Baka naman Hey guys, ba't naman ganun? Nasa Catholic school pa naman tayo, ang judgmental nyo kay Gab. Kasi siya kasi muna Bakit kaya sila ganun sa akin? Wala naman ako ginagawa sa kanila. Ayaw lang ba nila ako kung sino ko o dahil sa paniniwala ko? Gusto ko lang naman na sana matanggap nila pagkakaiba namin at sana hindi ako tingnan na parang iba ako. Papagod na kasi ako, makarinig ng ganun paulit-ulit na lang. Hindi ko na rin nga alam kung dadating pa ba yung araw na matatanggap nila ako ng buo. So, good day, class. Before we start our lesson for today, I'll just check the attendance. So, Mr. Armea, Present po. Mr. Balila, Present, sir. Mr. Domingo, Present, sir. Miss Goko. So, asan si Miss Goko? Ilang araw na siyang absent. Sabugan na yun. Sa mga friends dyan ni Miss Goko, alam niyo ba kung bakit siya absent? Baka pwede niyo siyang makontak. Sige po sir, ako na lang po. Try ko po siya makontak. Okay, Mr. Armea, thank you. Hi Gab, kamusta ka? Pwede ko bang matanong kung bakit di ka pumasok class meeting? Nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap o may problema ka sa klase natin. Pwede naman natin gawa ng paraan. Wala naman sana ako problema sa klase natin. Pero nung una pa lang, nakifeel ko na marami sa inyo ang ayaw sa akin. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ko kayo katulad. Hindi ko rin kasi nagustuhan yung sinabi nila sa akin nung meeting natin. Oo, napansin ko rin yun at pinagsabihan ko na din sila tungkol sa mga sinabi sa iyo, Gab. Naiintindihan kita. Pero ayoko na pumasok eh. Sumusobra na kasi sila. Kaya ako na lang yung aalis. Hindi naman pwede siguro yun. Pwede nating ayusin para magkaintindihan tayong lahat. Ayoko, Kyle. Di na ata sila magbabago. Pwede ko bang ma-share ang gospel reading na sobrang nakatulong sa akin? Baka makatulong sa'yo? Oo naman, okay lang. Makikinig naman ako sa'yo eh. So ito sa religion namin, may isang gospel reading, John 13 verses 34 to 35, na nagsasabi na, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. When we spend time in the presence of Jesus, His character will rub off on us. With His Holy Spirit working in us, we can forgive our enemies and love those who hate us, just as our Lord did. By His grace, we can be good examples to those outside of the kingdom who are watching our lives. Kaya nandito lang ako, Gab, para tulungan ka. Oo, mahirap magpatawad. Ngunit di ka nag-iisa, Gab. Tutulungan kita na maintindihan sila dahil sila ang may problema, hindi ikaw. Uy, Kyle, thank you ah. Sorry. Hindi ko alam na ganun na pala. Kala ko kasi totoo yung mga napapanood ko sa TikTok. Friend, ganun eh. Nakikita ko sa sa mga memes tsaka media. Sorry din kasi ganun din kasi naririnig ko sa bahay. Ako rin naman, aminado ako na ganun rin ako nung una. Pero di ako nagpabulag sa media at lalo na sa TikTok.
Nag-research ako na mabuti at nakita ko na gusto lang nila mapakinggan tulad naming mga Katoliko at mabigyan ng pantay-pantay na karapatan. Gusto rin nila makipagkaisa sa atin at mabuhay ng payapa. Oo, may iba't iba tayong paniniwala at pananaw sa Diyos. Ngunit hindi natin basta-basta mababago yun at iyon ay nakatatak sa kanilang kultura. Kailangan lang natin magkaintindihan at respetuhin ng isa't isa. Ngunit kung may mali man silang nagawa, ay dapat itong punahin at pagsabihan. Ay, ngayon ko lang din nare-realize lahat ng yan. Kaya sana pumasok na si Gab para personal lang akong makapag-sorry sa kanya. Pero kung hindi ay willing naman akong pumunta sa kanila. Uy, magaya ka naman. Hindi nag-aaya eh. Makasalit talaga to. Siyempre, kasama tayo dyan. Hindi naman marunong mag-isa yan pag walang yaya eh. Uy, sobra ka naman. Oo naman, syempre sasama ko kayo. Hindi na natin siya kailangan puntahan. Kasi naririnig na tayo ni Gab kanina pa. Magka-call kami. Alam nyo, naiintindihan ko rin naman yung punto nyo eh. Kasi sanay na naman na ako. Wala ko dapat ikatakot kasi pinaglalaban ko lang rin naman yung karapatan at paniniwala namin. Oo, Gab, naiintindihan na namin. Kaya sorry na talaga. Aminado naman ako na naging stereotype talaga ako. And I'm sorry. Sorry rin, Gab. Sorry na. Sorry. Gab, ito kasi mo ito, dinadamay pa ako palagi. Pero sorry talaga. Sorry. Okay na yun. Kalimutan na natin yun. Okay lang naman sa akin na i-explain ko sa inyo yung paniniwala namin kasi hindi naman talaga lahat ng sa internet ay totoo. Mas mabisa pa rin ang pag-uusap. Diba, Kyle? Tama. Tama na tayo ay mayroong sari-sariling paniniwala. Tama lang na ito ang gawing susi upang magkaisa. Ngunit, hindi tama na tayo ay manghusga kung iba ang kanilang paniniwala. Hindi gera o dahas ang solusyon, kundi tamang pag-uusap. Dahil tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos at gusto niya lamang na tayo ay magmahalan at magkaintindihan. Kaya dapat lamang na matutunan nating respetuhin ang isa't isa sa kabila ng ating mga pagkakaiba sa paniniwala at estado ng buhay.